Ang lungsod ng Dasmariñas, pinakamalaking distrito sa lalawigan ng Cavite at ika-12 sa buong bansa, kung dami ng mamamayan ang pag-uusapan. Kasabay ng pagdami ng tao, lumalaki rin ang mga pangunahing pangangailangan. Sa nakaraang 5 taon, naramdaman at nakita natin ang maraming proyektong ibinigay ng national government. Sa mabuting pamumuno ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ang mga pangangailangan ng mamamayan ay nakita at natugunan. Ang daang matuwid, batayang prinsipyo nating lahat upang magbigay ng serbisyong tapat. Ang Daang Matuwid, proyekto para sa kabutihan ng mamamayan ang hatid. Ang Daang Matuwid, malinaw ang suporta para sa ligtas at maginhawang buhay. Yan ay naramdaman ng Pilipino at nakita ng buong mundo. Philippines is no longer the sixth man of East Asia, but the rising tiger. Mismong World Bank na ang nagsabi na sa 6.6% growth rate na naitala ng Pilipinas noong 2012, di malayong maging susunod na tiger economy ang ating bansa. Kaya naman ikinatuwa ito ng Pangulo. And we want to make the most of this time to build on what we have achieved, improve where we are lacking, and fulfill our promises to our people towards attaining inclusive growth. Paniwala ng ilang negosyante, malaking dahilan nito ang anti-corruption drive ng gobyerno na nagbigay raw ng kumpiyansa sa mga investor. I think it's true that the country is looking better than it has in a long time. There are many things going in our favor. But the foundation of all this is good governance. It has really taken root, this idea of the president na daang matuwid. Mga proyekto para ibsan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kalusugan at edukasyon. Our government is far more serious and far more organized from a macroeconomic point of view. If you eliminate corruption, you begin to eliminate poverty. You know the cost of corruption, and that's what this administration has begun to do. Aksyon na nagpaganda sa ekonomiya. Kitang-kita ang mga bunga ng tapat na pamumuno ni Pangulong Aquino. Ito ngayon ang nagbubuklod sa mga Pilipino. Marapat lamang na manatili tayong nagkakaisa. The Philippines has had so much potential, still has so much potential, and now finally the potential is being realized. I want to leave the world a lot better than how I found it. And I want to see this country transform. Upang ang daang matuwid ay palawakin at ipagpatuloy pa kung pag-uusapan ang pinagsamang kaalaman at karanasan. Iisang pangalan ang angat sa mga pagpipilian. Si Mar Rojas. Walang iba kundi si Mar Rojas. Nag-aral ng elementarya at sekundarya sa Ateneo de Manila University. Nagtapos sa Wharton School of Economics ng University of Pennsylvania. Umunlad sa sariling pagsisikap. Naging Assistant Vice President ng Bangko sa Amerika. Nagtrabaho at nanirahan sa Amerika, ngunit hindi kailanman tinalikuran ang pagiging Pilipino.
Isang mahusay na investment banker si Mar. Ang kapatid niyang si Dinggoy ang ambag ng pamilya sa larangan ng politika. Ngunit ang lahat ay nagbago nang magkasakit si Dinggoy at yumao. Si Mar ang naatasang magpatuloy ng misyon para sa angkan ng mga kilalang lingkod bayan. Ang kanyang lolo ay si Manuel Roxas, ika-5 Pangulo ng ating Republika. Ang kanyang ama ay si Senador Jerry Roxas, na Pangulo ng Partido Liberal at kabilang din sa mga nakasama sa Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971. Nakita ni Jerry Roxas ang kahalagahan ng pagtulong sa edukasyon, kaya't itinatag niya ang Jerry Roxas Foundation noong 1958. Nagsimulang nagbigay ng scholarships sa Capiz at nang lumaon ay sa buong bansa. Ngayon, higit 40,000 na ang mga nakapagtapos sa ilalim ng Jerry Roxas Scholarship Program. Sa inspirasyon ng lolo, ama at kapatid, si Mar Roxas ay tumakbo at nanalo bilang kinatawan ng unang distrito ng Capiz noong 1993. Ito na ang hudyat ng tamang panahon upang ipakita ang kakayahan at pagmamahal sa bayan. Naglingkod ng tapat sa pamahalaan at sa mamamayan. Sa Kongreso, naipasa niya ang maraming mahahalagang batas tulad ng Roxas Law na sinisiguro ang patas na paglalaan ng budget para sa edukasyon sa bawat probinsya. Taong 2000, nahiram na kalihim ng Department of Trade and Industry. Bilang DTI Secretary, ipinatupad niya ang tamang timbang at tamang presyo. Sa panahon ng kalamidad, sinisiguradong walang hoarding na magaganap. Inalagaan niya ang kalagayan ng mga negosyante, maliit man o malaki, lalo't higit ang mga mamimili. Kaya naman, nakilala siya bilang Mr. Palengke. Siya rin ang kinikilalang father of the call center and BPO industry. Nag-engganyo sa mga investor at ngayon nga ay higit 1 milyon na ang empleyado ng industriyang nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos. Hinangaan talaga si Mar bilang miyembro ng gabinete. In terms of intelligence and capability, I think he's the most qualified. Naging cabinet member ko siya, ng performance niya. He has a questionable integrity. Lahat. Walang politika. What I'm saying now is just the truth of what happened. When he was a cabinet member, he was a very one of the most competent cabinet member. Okay? So that's all. Dahil sa magandang performance bilang public servant, si Mar Roxas ay numero 1 senador noong 2004. Maraming batas at resolusyon na naipasa. Napakahalaga rin at personal niyang tinutukan ang Cheaper Medicines Act. Isa sa pinakamasipag na mambabatas sa bansa, kabilang sa mga pinagtuunan niya ng pansin ang edukasyon, ekonomiya at pagbibigay ng trabaho. Kinikilala maging ng mga kasama sa Senado. Among the candidates, siya lang yung walang corruption issue. No? And I can personally vouch for his integrity. Second, siya lang yung walang disqualification case na hinaharap. Third, siya lang yung walang health issue. So, pagka tiningnan mo yung buong field, kaya pwede natin sabihin, siya yung huling nakatayo pagdating ng eleksyon. Noong 2010, handa na si Mar upang lumaban sa pagkapangulo. Ang pagkamatay ni Cory ang nagbadya ng ibang pagkakataon. Para kay Mar, hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangang magsakripisyo at magparaya upang sa daang matuwid ay igiya ang bansa. Sa tawag ng kapwa Pilipino, nagbigay si Mar at sumuporta kay Noynoy Aquino. For unity in support of change. And if that means
that somebody must make a sacrifice, it must be me. Ako na. Today, I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Hindi nagbago ang anyang sinseridad. Nagpatuloy sa paglilingkod ng tapat. Taong 2011, pinili siya ni Pangulong Benigno Aquino III bilang Secretary of Transportation and Communications. At makalipas ang isang taon, siya ang pinagkatiwalaan at itinalagang Secretary of Interior and Local Government. At nang hinirang siya ni Pangulong Noynoy Aquino para maging kandidato sa pagkapangulo, nagkaisa at natanto ng lahat na ito na ang bagong hudyat. Para kay Mar, ito na ang tamang panahon. Tayo sa siguradong itutuloy ang Daang Matuwid. At ang paniniwala ko po, ang taong to walang iba kundi si Mar Rojas. Marami sa inyo lahat, no? Talagang nakasama natin lalo sa pinakamadilim na panahon ng paglalakbay. Bumalik tayo sa hall na to na talaga naging testigo sa napakaraming dinaanan natin. Mga bata tulad ni Karina David, mga mas bata tulad ni P.D. Barsaga nandiyan sa gilid. Ako nga po, tulad ninyo, hindi ko na kinokonsidera ang mga klarong epal at taliwas sa tuwid na landas. Kaya nga po, sa susunod na eleksyon, sino ba ang dapat suportan? Yung po bang magpapatuloy ng Daang Matuwid at babali sa sistemang padrino o yung naghahanap ng paraang bumalik tayo sa siklo ng korupsyon at kahirapan? Suriin po natin ang mga nagawa ng kandidato. Mas malinaw po kung sino sa mga pagpipilian ang tunay at karapat-dapat nating magiging susunod na pinuno. At kung mababa man ang kanyang mga numero sa ngayon, ibig sabihin kailangan pa natin pag-usayan ang pagpapakilala sa kanya. Nating lahat. Ang tunay na mahalaga, kailangan paghirapan, kailangan maglaban. Mga boss, idinudulog ko po sa inyo ngayon. Sa akin pong opinyon, ang nagpakita na ng gilas at ng integridad, ang hinog at handang-handang magpatuloy ng Daang Matuwid, walang iba kundi si Mar Rojas. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang Daang Matuwid. Mar Rojas po, sabi nila hindi ako laki sa hirap. Wala akong madramang kwento. Pero hindi naman tungkol sa akin ang eleksyon eh. Tungkol ito sa inyo at sa inyong pamilya. Hindi ko kayo bibigyan ng hugot. Tututukan ko, trabaho para sa inyo. Yun ang alam ko. Yun ang kaya ko. Itutuloy ko ang Daang Matuwid. Kung may kulang pa, pupunuan ko. Kung may mali pa, itatama ko. Higit sa lahat, hindi ko kayo nanakawan. Ito na
ang tamang panahon. Ito na ang tamang panahon. Panahon para ang bayan ay pumili. Pumili ng leader na uunahin ang bayan bago ang sarili. Para sa magandang kinabukasan, tayong mamamayan ay may pagkakataon. Sa atin nakasalalay ang malaking desisyon. Kasama natin ang tamang leader para sa tamang panahon. Para sa patuloy na kaunlaran, ipagpapatuloy ang tuwid na daan. Sigaw ng buong bansa, oras na, Rojas na! Tayong lahat, sama-sama at nagkakaisa. Ang ating Pangulo, Mar Rojas sa Dasmariñas, Mar Rojas para sa Pilipinas!